Tara guys, samahan niyo akong magluto ng kamotikyo kasi nga bumili yung amo ko ng nakaraan ng kamote at ang tagal-tagal na naman dyan sa lalagyan. Kung hindi ko na naman ito papakialaman ay masisira lang at masasayang. Nang nakarang araw ay nagpaluto yung alaga ko, tas hindi man sila magkain ng labo-labo ba yung paulit-ulit. Kaya yun, naisipan kong gawing kamote for today guys, o diba? Kasi guys, alam nyo nang umuwi ako sa Pilipinas, hindi talaga ako nakakain ng ganito kasi wala na kasing nagtatanim ng mga ganito guys. Hindi kagaya dati ng panahon ko na kami mismo ay nagtatanim ng kamote, kaya meron kaming nakakukuha at meron pa nga kaming naibibinta ng panahon guys. Kaya ito na nga, pine-prepare ko na siya. Binabalatan ko na siya guys. O, pagkatapos kong balatan ay hiniwa ko lang siya ng medyo maliliit, ng katamtaman lang gaya para mabilis siya maluto guys, kasi maya maya ipiprito natin, di ba? Sa Pilipinas guys, ito isa to pinakasikat na mga kakanin or merienda, di ba? Maraming nagbebenta nito sa Pinas, ginagawa nila ng negosyo kasi di ba talagang ang mga tao ay mahilig mag-snack or mag-merienda, kaya talaga yung kailangan din talaga magbenta guys, o di ba? Ito na siya guys, konti lang siya kasi dalawang maliit lang yung ginamit ko at tinirahan ko din yung alaga ko ng isang peraso, charot. At kanina nga nagpainit na ako ng mantika guys, ay ito mainit na siya, nilagay ko na sa mantika, ipiprito na natin ang ating kamotikyo, o diba? Diskarte na naman ang kadama para hindi masira ang pagkain, huwag itapon, idilutuin, o diba? At ito na nga, piniprito ko na siya, o diba? Parang ang gandang-gandang prituhin, charot. Ganyan naman talaga tayong mga Pinoy, madidiskarte tayo pagdating sa mga bagay-bagay, diba guys? Kasi nga, kung hindi ko ito didiskartehan, masasayang lang, itatapon, masisira ba? At ito na siya guys, luto na siya. O yan, hinango ko na siya guys. Tapos nilagayan ko yung plato ng tissue para yung yung existing oil niya ay hindi na masama or matuyo siya. Matanggal yung oil, o diba? Existing, English yun guys, charot. Kaya masaya na naman ang kadama for today kasi may pagkain na naman siya, diba? Happy naman ang aking tummy. At ito yung tsura niya ng katatapos ko pa lang siyang pernirito guys, o diba? Parang ang sarap-sarap tingnan. Oh. At next kong ginawa guys ay tunaw ako ng asukal. Ang ginamit ko pala dyan na asukal ay brown sugar, yung panggawa ng biko. Charot. Wala kasi ako asukal na iba. Tapos kung puti na yung gagamitin ko, pangit din, diba guys? Kaya ito nagtaka ako, bakit sobrang itim ng asukal? Hindi ko alam na ganito pala ito pag ginagawa, no? Yung brown sugar pala na pambikot, as in talagang ang itim-itim mo, diba? Parang hindi ko na alam kung uling yan or ano. Kaya ito, tinutunaw ko siya sa konting mantika, diba? Ganyan lang ang buhay, napakasimple lang. And then pagkatapos guys, ilagay ko na yung pinirito kong kamote kanina, o diba? Yan, tuloy-tuloy lang at mamaya chill-chill na tayo para kumain. Idi busog na naman ang tummy ng kadama de guys, nakaraos na naman ang kadama for today. And then craving satisfied talaga, yung naglalaway ka sa kamote kyo tapos na satisfied ka kasi nagluto ka, diba? Kasi dito sa abroad, bawal dito yung maarte guys, dapat maging madiskarte ka sa buhay para ikaw ay makaraos at mabuhay dito. Kasi kung hindi ka madiskarte dito sa mga pagkain guys, magugutom ka. Paano pag nagutom ka, wala kang lakas magtrabaho, o diba? Tingnan yung itsura ng aking kamotikyo. Nangitim na siya, parang tutong. Hindi siya tutong guys, ang sarap niyang kainin na. Nakaano lang kasi yan kasi sa asukal, o diba? At ito na siya, tapos na siya guys. Hinango ko na siya, nilagay ko na sa plato. Diba guys? Ang sarap-sarap ng kain na naman ng kadama guys. Busog na naman ang aking tummy. Kaya food is life talaga. O diba? Isa itong pagkain Pinoy na talagang tatak sa Pinoy guys. Snackan ito ng mga Pilipino guys. O diba? Ang sarap-sarap tingnan. O, saan ka pa maglaway kayo dyan guys? Charot. Charan! Ito ng aking finished product ng aking kamotikyo, diba? Ang sarap ng ating kamotikyo for today guys, o diba? Tingnan nyo, sarap sa mata. At ito na guys, tara, kain na tayo. Enjoy na naman ang kadama sa kakakain. O yan, kahit mainit pa talagang
Hindi na napigilan. Oo, napaso-paso na yan, 'di ba? Ang sarap-sarap kasi ngayon lang talaga naman ako nakakain ng kamote Q, guys. Kasi talaga nang umuwi ako, wala na akong oras magluto. Tapos wala talaga akong mahanap na kamote. Tapos ang mahal pa, guys, kung bibili ka ng kamote sa Pilipinas, per kilo na. Hindi kagaya dati ng panahon ko o ng kabataan ko na pag pumunta ka sa may taniman ng kamote, kahit 20 pesos lang, makabili ka na ng kamote. Tapos napakarami pa, ikaw pa yung magpili ba. At ito na.